Alam nyo ba na may matututunan kayo sa isang matcha ceremony experience? Halika, samahan nyo ako. Dito pa rin tayo sa Harajuku at ayan po yung matcha na store na may ceremony po. Matcha Tea Room. So, puntahan natin. Let's go! Third floor o doon sa pinakataas, may seremonyang magaganap. Yung seremonya, iba yung charge ng tea. So, 1,500 yan bawat isang tao. Tapos uupo ka ngayon dito, doon sa tapat ng seremonya. Yan, upo ka. Yung mga nasa likod, wala yan. Mga hindi sila bumili nung 1,500 na tea. Ang binili lang nila yung ordinary na matcha sa baba. Pero umupo lang sila dito. Pero pwede ka pa rin naman makapanood. Pero iba kasi yung dito yung nasa harapan mo yung sa seremonya. Yun. Oishi. Very good. It's really pure matcha with the pagmamahal ni nanay yung matcha. Kaya masarap talaga. Walang biro, masarap. Pure. Spice cake. Malagkit. Para maging malagkit ang iyong buhay sa New Year. Nga po yung tinatawag nilang Chanoyu. Ibig sabihin po niyan matcha ceremony. Alam niyo po, ang matcha po para sa ating kaalaman, nanggaling po ito ng China at dinala sa Japan ng isang Buddhist monk. At ang kanyang prinsipyo o yung kanyang tinuturo dito sa matcha ceremony is number 1, respeto sa isa't isa. Napaka-importante yun among human beings, respect. Kaya yung may ganon, di ba, may bow, respect to each other from the host at saka yung guest niya. Pangalawa, humility. Ito daw ay isang humble way of doing matcha. Kung mapapansin nyo, ginamit nilang pang ganon. Hindi po siya yung mga makabago o high-tech, yung ginagamitan ng pang shaker o yung sa kape, yung ano siya, parang dinudurog mo yung beans. Hindi. Ito ay manual o sabihin na natin simple, humble, sabi nga. Yun yung ibig sabihin niya ng inaano nung Buddhist monk na yun, dapat ang buhay natin simple lang, hindi luxurious. At pangatlo ay yung peace and harmony. Kaya yung supposedly lugar ay dapat peaceful at tahimik siya at harmonious with other people.
So yun pa yung binabahagi ng matcha ceremony na yun. Peaceful and harmonious. Ibig sabihin po, habang ginagawa to, tahimik, peaceful. Dapat we should push and eager to have peace with our friends and with our neighbor. Yan ho yung pinamamahaging prinsipyo. Although it's a spiritual thing ng Buddhist monk yung nagdala dito sa Japan, yan po pinapa-apply po sa pamumuhay ng mga Hapon. Dapat ganyan. Mutual respect, humility, simplicity, and peace. Achieving peace and harmony among each one of them. Diba? Ang galing lang, ano? Iinom ka lang ng tiyan, daming pang nalaman. Hayop. Peaceful nga. So, dapat ganun. Okay? So, ulitin natin, yung tatlong prinsipyo nitong ceremony na ito. Chanoyu ceremony ang tawag dyan. Number 1, kailangan ka ng mutual respect to each other. 2, simplicity, humility. Kasama yan, simple lang pamumuhay. And 3, peace and harmony among your community.